Usap-usapan ngayon sa social media ang napapabalitang kaya daw pala ayaw sumuko at nagtatago si dating Bureau of Correction Director General Gerard Bantag ay dahil ang totoo daw ay di umanong ang mastermind sa pagkamatay ng matapang na hard-hitting radio commentator at tabloid columnist na si Percy Lapid ay si Senator Bato de la Rosa. Matatandaang si Bantag ang itinuturong utak sa pagpaslang kay Percy Lapid noong nakaraang taon. Matindi kasi ang mga banat noon ni Percy Lapid kay Bantag hinggil sa hidden wealth nito. Pinaslang si Lapid ng sumukong hard-hitter na si Joel Escoliar. Sumuko sa pulisya si Escoliar dahil nabahala ito nang lumabas sa publiko ang kuha ng CCTV nang tulangin nila si Lapid. Nabahala raw siya na baka ikahon siya ng mga kumontak sa kanya. Nakakulong siya ngayon sa NBI. Ang NBI ay nasa ilalim ng DOJ. Si Villamor naman ang umano'y kumontak kay Escoliar. Nang ikanta ni Escoliar si Villamor sa isang press conference, lang ang huli sa loob ng bilibid. At lumabas sa mga investigasyon na si Sulyeta ang nag-utos sa mga gang leader na patayin si Villamor sa pamamagitan ng pagsuklob ng plastik sa ulo nito base sa resulta ng pagsusuri ng doktor. Simula nang mag-issue ng arrest warrant ang korte laban kina Bantag at Sulyeta, hanggang ngayon ay hindi pa sila nahuhuli ng mga otoridad kahit na nag-anunsyo ng reward money na 3 million pesos ang DOJ sa sinumang makapagtuturo o makahuhuli sa mag-amo. Ngunit may bagong anggulong lumalabas na tila itinuturo ang isang senador bilang tunay na utak sa krimen. Ayon kay dating DDS at political vlogger na si Pebbles Talaquera, kung gusto nyo daw malaman kung sino ang totoong pumatay kay Percy Lapid, ay hulihin daw si Senator Bato de la Rosa. Kung gusto nyo malaman kung sino ang totoong pumatay kay Percy Lapid, hulihin nyo si Bato. At kapag nahuli nyo na si Bato, paaminin nyo siya. Ngayon natin malalaman kung kanino kikiling ang INC. Kung kay Duterte ba, kung kay Sara ba, or kay BBM kapag nalaman nila ang totoong killer ni Percy Lapid. Bato, tago! Takbo! Bato, takbo! Kaya daw pala, Kaya daw pala mga kababayan, ayaw sumuko ni Bantag. Hala, bakit nga ba? Kasi mga kababayan, ang totoo pala talaga daw di umano na mastermind sa pagkamatay kay Percy Lapid, no? Ay si Bato. Hala! Nako, Diyos ko, mga kababayan. Kaya daw pala, nagtatago itong si Bantag sa otoridad. Kasi si Bato pala daw di umano ang mastermind ng pagkamatay ni Percy Lapid. So ngayon, mga kababayan, tanong ko po, mga kababayan, si Percy Lapid ba ay isang INC? Mga kababayan, tanong ko lang, si Percy Lapid po ba ay INC? Paki-comment nga, mga kababayan. Si Percy Lapid ba ay INC or Iglesia ni Cristo? Kasi Percy Lapid Bakit Percy Lapid? Kung hindi siya INC or yun lang talaga ang tawag sa kanya. Kapatid na Percy Lapid, ganun ba? Mga kababayan, INC si Bantag. Si Bantag ba INC? Pagkaalam ko hindi. Ngayon mga kababayan, ito po ang nakarating sa akin. Actually mga kababayan, meron na din po na naglabas niyan. So ito po, paalala po chismis po ito. Huwag po natin paniwalaan. Paalala lang. Pero mga kababayan, marami po ngayon ang nagkalat na mga video na ito, maskin sa Facebook, sa YouTube at sa ibang site, na kung sino daw at kung gusto daw ng pamilya ni Percy Lapid na alamin kung sino ba talaga ang mastermind sa pagkamatay or paggurgur sa kanya. Ang sabi ng aking nabalitaan ay si Bato daw ang tanungin. Nako, mga kababayan. At take note mga kababayan, napanood ko din yan. Sino bang vlogger nun? Si Niolo ba? Si Niolo o si Takero? Mga kababayan,
Naku, mga kababayan, eto. Ito. Sinend sa akin. Oo, si Peebles. Ayan, si Peebles, mga kababayan. Ito. Nako, eto mga kababayan. Asan mo? Ito, sinend sa akin. Ngayon lang. Ito po. Lapid. Kung gusto niyong malaman kung sino ang totoong pumatay kay Percy Lapid, hulihin niyo si Bato. At kapag nahuli niyo na si Bato, paaminin niyo siya. Ngayon natin malalaman kung kanino kikiling ang INC. Kung kay Duterte ba, kung kay Sara ba, or kay BBM kapag nalaman nila ang totoong killer ni Percy Lapid. Bato, tago! Takbo! Bato, takbo! Ala. Gusto niyong malaman kung Nako, mga kababayan, kasi ganito po yan. Si Percy Lapid, alam po natin na lahat po ng mga sinasabi ni Percy Lapid sa kanyang YouTube channel, di ba, Lapid Fire, yung nakalagay ng channel niya sa radio station, ay lahat po nagkatotoo, lahat po nagkatugma. Una dyan na sinabi ni Percy Lapid, Pangulong Bongbong Marcos, hindi dilawan kakamping ang kalaban mo, kundi ang kalaban mo ay nasa kakampi mo na si Sara Duterte at si Digongyo. Sabi niya. So, nagkatotoo nga, mga kababayan. Kalaunan, malayo lang 1 taon. Nagkatotoo nga. Si Sara, tumalikod at tumiwalag na sa unit team. Naging kalaban na ni PBBM. Tapos, mga kababayan, ito na. Pangalawang sabi ni Percy Lapid. No? Sumasalangit nawa ang kaluluwa niya. Ngayon, mga kababayan, sabi ni Percy Lapid, alam nyo, yan si Sara, darating ang panahon, mai-impeach yan. Ang katotoo nga. In-impeach nga sa Kongreso. Tapos ngayon, kaso hindi matuloy ang impeachment niyan. Bakit? Kasi po, mga kapatid, mga kababayan, sabi ni Rapid, itong Supreme Court, lahat ng mga punente dyan, or mga appointee ni Digong, lahat dyan hawak niya sa leeg. Itong Supreme Court, 11 dyan, puro appointee ni Digong. Kaya kahit mali, gawin nilang tama. Kasi ang labanan dyan, numbers game. Nagkatotoo nga, mga kababayan. Lahat ng mga appointee dyan sa Supreme Court, puro ka-fraternity ni Digong, nagkatotoo nga naman. At idideklara niya na unconstitutional itong impeachment kasi nga lahat yan ay ka-fraternity ni Digong, mga appointee niya yan. Numbers game. So, nagkatotoo nga, mga kababayan. Naku po. At bukod doon, mga kababayan, isa pa ito sa sinabi ni Percy Lapid. Yung about sa droga, sangkot si Digong dyan. Nako. Kaya syempre mga kababayan, naririnig na mga kakamping yan. Kasi alam ko ito si Percy Lapid, kakamping ito Leni Robredo ito Ngayon mga kababayan, kumalat na. Nagkatotoo na. Sindikato daw yan, mga Duterte. Ano daw yan? Mga mafia daw yan. Naku, nagkatotoo nga naman. Diyos ko. At hindi natin maitanggi, mga kababayan, na naglabasan nga itong mga picture ni Pulong, kasama si Kenneth Dong, si Charlie Tan, si Sammy Uy, sino pa? Si Michael Yang, sama ni Digong, si Peter Lim, lahat halos na mga Lord. Magkakasama si Pulong at si Baste, doon kumakain sila, may mga humihiga-higa pa ngayon sila. Naku, nagkatotoo nga naman. Naku. Kaya ngayon mga kababayan, simula nung inilabas ito ni Percy Lapid, kasi syempre maraming naniniwala kay Percy Lapid at that time. Ang lakas-lakas ni Percy Lapid noong pandemic. Parang kasabayan ni FLM yan yung Francis Leo Mangusin. Ngayon mga kababayan, nagulat na lang tayo doon sa kanyang tahanan, papasok sa village sa Las Piñas. Bang, 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 bang. Pinatay sa loob ng kanyang sasakyan. Doon na nangyari. Kaya mga kababayan,
bakit si Bantag ang naging mastermind sa pagkamatay ni Percy Lapid? Hindi lang naman ang baho ni Bantag ang nilabas ni Percy Lapid, kundi mas marami ang baho ni Digong. Kaya ngayon mga kababayan, Mamartismos na hilo po. Kaya ngayon mga kababayan, eto na, maraming ang nagsusulputan. At sa mga gustong malaman kung sino talaga ang mastermind sa paggurgur kay Lito Lapid, kay Percy Lapid, buhay pa si Lito Lapid ha? Oo. Kung sino daw ang mastermind at gusto nyong malaman, ha? Kung sino ang mastermind, arestuhin si Bato at paaminin. Ngayon, pag umamin si Bato na siya ang mastermind sa pagpapatumba kay Percy Lapid, dito na maiisip ng Iglesia ni Cristo kung kanino sila kakampi, kay PBBM ba or kay Sara. Kasi pagkakaalam ko mga kababayan, si Percy Lapid ay Iglesia ni Cristo po yan. Diba? Naku po. Kaya mga kababayan, isa sa rason na kung bakit si Bantag ayaw sumuko at magpahuli sa otoridad. Kasi hindi naman pala siya ang mastermind, kundi si Bato di umano. Naku po. Hala. Oo, Ma'am Almalayko. Totoo po talaga yan, ma'am. Kasi alam niyo kung bakit? Napakarami at nagkatugma-tugma nga lahat ng mga sinasabi ni Percy Lapid. Ngayon, pag nalaman ng Iglesia ni Cristo ito, nakakapatira nilang si Percy Lapid ay pinatay sa utos ni Digongyo kay Bato na ipatumba kasi nabisto ang baho niya sa pamamagitan ng paglahad ni Percy Lapid, kanino sila kakampi? Kay Sara o kay PBBM? Diba? Hala, nako, eto na. Diyos ko. Sino ang totoong pumatay kay Percy Lapid? Hulihin niyo si Bato. At kapag nahuli niyo na si Bato, paaminin niyo siya. Ngayon natin malalaman kung kaninong ikiling ang INC. Kung kay Duterte ba, kung kay Sara ba, or kay BBM, kapag nalaman nila ang totoong leader ni Percy Lapid. Bato, tago! Takbo! Bato, takbo! Hala. Kung gusto niyong malaman kung sino ang totoong pumatay kay Percy Lapid, hulihin niyo si Bato. At kapag nahuli niyo na si Bato, paaminin niyo siya. Ngayon natin malalaman kung kaninong ikiling ang INC. Kung kay Duterte ba, kung kay Sara ba, or kay BBM, kapag nalaman nila ang totoong killer ni Percy Lapid. Bato, tago! Takbo! Bato, takbo! Hala. Like po tayo mga kababayan. Nako, ito na nga. Pantay po natin yung like. Hala. Diyos ko, puntahan nga natin si Percy Lapid. Percy Lapid to Duterte. Ang dami kasi talagang alam ni Percy Lapid, mga kababayan, na binulgar patungkol sa mga Duterte. Ito pa Ito, kung papipiliin ako, administrasyon ni Digongyo, at aagawin din lang ang pwesto ngayon kay Marcos ako, diba? mga kaibigan. Nako. Katulad din ng maraming mga nakausap natin na hindi sila pare-pareho ibinoto. Ang ibinoto ay si Vice President Leni Robredo. Kung darating ang sandali na aagawin nila ang pwesto kay Bongbong Marcos, abay, kakampihan ko si Bongbong Marcos. Yan ang diba? Tandaan nyo mga kababayan, buhay pa siya niya, nagsalita siya niyan eh. So, ibig sabihin, totoo nga at may alam nga si Percy Lapid sa plano nga ni Digong na agawin sa pamamagitan kay Sara ang posisyon ni Marcos. Mga kababayan, ito kasi, tinik kasi si Percy Lapid kay Digong. Bakit? Si Percy Lapid ay isang newscaster. So, dito sa mga sinasabi niya, makaka-influence at mapag-isip-isip ang tao ngayon. Bakit sinabi ni Percy Lapid ito? Kasi
Kasi darating ang panahon na aagawin talaga ni Sara ang posisyon kay PBBM. Kaya nga, di ba, maraming mga sundalo na retired, ang nakiusap daw kay Bronner na magkudita at tanggalin si PBBM. Di ba? Tanggalin si PBBM, tapos ipapalit si Sara. Nako! Continue. Mga kababayan. Wait lang. Tandaan ninyo, sapagkat hindi na kailanpaman dapat maulit na isa pang Duterte ang maupo. Nako. Lalaki yung nanggaling, hindi mas grabe kung babae. Mga kaibigan, Nako. alam naman ninyo yan. Ngayon, sinasabi ko lang, kasi kailangan tayong manindigan. Sa bawat pagkakataon. Pero kung darating yun, papanig ako kay Marcos para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak na muling mailuklok sa pwesto ang isa pang Duterte. Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. Katagal na Kasi nito, wala naman tayong pagpipilian Oo. kung hindi lesser evil. Lesser evil na ito Bakit? Hindi marahas. Yan ang unang-una, mga kaibigan. Hindi siya nagiging marahas kahit na ano ang gawing pagbanat sa kanya. Hindi lang pagpuni. Binabanata na nga, di ba, sa New York? Hindi sila makahinga ron sa protestang isinalubong sa kanila. Hanggang sa papauwi na, nirarali pa. Pero nakita ninyo na wala namang retaliation tayong nakikita hanggang sa mga sandali nito. Hindi natin alam in the future kung meron. Kasi hindi natin hawak ang isip ng tao. Yan ang totoo, mga kaibigan. Ngayon, hindi naman natin kinampanya yan, hindi ba? Kinampanya natin si Vice President Leni Robredo. At kung hanggang ngayon, tatanungin niyo ko kung sino ang karapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas nung nakaraang eleksyon, abay ulitin ko, si Leni Robredo pa rin yun. Hindi mababago yun. Pero, pag dumating ang sandali na gagawing masamang balakin laban kay Marcos para mailuklok sa pwesto ang isang Duterte, abay magma-Marcos ako, mga kaibigan. Yun lang masasabi natin. Kita ninyo? Mag-ingat ka na, Presidente Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, dadating yung oras, magugulat ka na lang. Yung pag-meeting ng PDP Laban, sinasabi ni Digong nyo, suportahan ka raw. Baliktarin mo yun. Huwag ka maniniwala ro, walang totoong sinabi yun. Di ba? Proven niya. Kailan nagsabi ng totoo si Duterte, sabihin niyo sa amin. Lahat ba nang ipinangako niya, may natupad? Wala. Ibig sabihin, proven na yan. Sa pagsasabi ng baliktad, diyan ka mag-ingat. Baka mabiktima ka niyan. At dito sa mga ipinwesto mo na namamangka sa dalawang ilog. Di ba? PBBM, diyan ka mag-ingat. At sa mga pinupwesto mo na namamangka sa dalawang ilog, which is nagkakatotoo lahat, mga kababayan, tumatayo balahibo ko. Alam niyo kung bakit? Lahat ng mga nasa gabinete ni PBBM ngayon, puro lahat sangkot. Di ba nagkanya-kanyang resignan na? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung Malacanang, kapag binaha yan dyan at umapaw sa bubong, 5-10 tao ang malulunod and the rest lahat lulutang. Kasi puro plastic. Nako, mga kababayan, di ba? Sa mga ipwinisto mo daw, PBBM, mag-ingat ka. Namamangka sa dalawang ilog yung mga yan. Na which is, hindi pa patay si Lapid dito. Totoo nga. Bakit? Tignan nyo yung mga inano ni PBBM ngayon. Tignan ninyo itong mga ipwinisto ni PBBM ngayon. Kung naaalala nyo, anong nangyari
Kaya siguro nagising ang Marcos Jr., ang itinalaga, puro kakamping. Hala ka, Diyos ko po. Kaya siguro ito ang rason. O, sa mga gusto po na malaman kung talagang si Bantag ba ang mastermind sa pagkamatay kay Percy Lapid, hindi daw po di umano according kay Peebles Talaquera, kundi si Bato. Nako. Diba? Ang pinagsisilbihang Panginoon ay dalawa. Bukod sa'yo, mas importante yung isa dahil maraming naipon na yun. Marami ng populasyon para maproteksyonan ang kanilang sarili. O, diba? Bukod sa si PBBM ang luluhuran na Panginoon or amo, mas kakampihan si Digong kasi marami na yung naipon at marami nang napadulas. Sa madaling salita, marami nang nasuhol. Diba? Kita ninyo, totoo nga. Diba? Totoo nga naman. Nako. Pumapangayo ng malaking pondo, di ba? Sa education, mga kaibigan. Saan gagamitin yan? Matakot ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka mas masahol pa gawin sa iyo dyan kaysa sa tatay, sa nangyari sa tatay mo. Patay naman sa pamamaril ang veteranong broadcaster na si Percy Mapasa o mas kilalang Percy Lapid. Pero pag-isipan pa rin ang motibo. Tagpuang patay sa barangay Talundos sa Las Piñas kagabi. Sakay ng itinayno si Mapasa at papasok na sa BF Resort Village ng pagbabaliling ng riding in tandem. Mag-iingat ka na. Insidente po. Si Roque, isa sa taong kailanman hindi dapat pagkatiwalaan. O, si Harry Roque. Yung taong lumabas ang tunay na kulay. Nako. Panoorin mo yung video. Yung video nandiyan ba? Yung video? Ito panoorin ninyo. Si Harry Roque daw. Gumagawa ng issue ang mga hayop na ito. Kala naman nila, pinagpipiestahan sila dahil sikat sila. Hindi nila alam, pinagpipiestahan sila dahil pinagtatawanan sila. O, diba? Pati si Roque. Huwag pagkatiwalaan. Ngayon, ito si Roque, dating professor ito na UP. At nag-aral din sa UP. Buhay pa siya dito, ha? Where is your honor and excellence? Kasi nga naman, nag-aral ka dyan, nagturo ka dyan. Alam na alam mo, alam mo naman ang UP, karamihan ng mga mahuhusay, matatalino, dyan ang gagaling Kaya lang yung iba, sumobra talino. Diba? Sumusobra talino nung iba. Pero, ang University of the Philippines, kahit anong sabihin mo, pangunahin pa rin na universidad dito sa Pilipinas dahil maraming nag-aaral dyan na mga scholar. Diba? Mataas ang standard. So, ano yan merong mga paninindigan, liberal ang tao dyan Diba? Malaya kang makapag-iisip. Na gusto mong paniwala. Nasa tao yun Para relihiyon yun Di ba? Ang pag-aaral naman sa eskwela, walang ipinagkaiba yan sa relihiyon. Di ba? Malaya kang pumili ng gusto mong ideolohiya. Bahala ka sa buhay mo. Buntot mo, hila mo. Ganun yan mga kaibigan. Ngayon, di ba, ikaw ang masamang produkto ng UP. Binibigyan nila ng kasalanan yung UP na pinalilitaw nila, nagpo-produce ng mga NPA. mga NPA. yung mga sumasama sa NPA. Diba? Tawag mo dyan, mga subversibo. Yan, alam nyo sinong nag-promote niyan? Si Digong. Yun daw mga nagka-graduate sa UP, pagka-graduate daw ng abogado, doktor, nurse, teacher, nasa bundok may bitbit Armalite. Sinong may sabi niyan? Si Digong. Kasi bakit? Ang sabi nga ni sino yung Juma Season, si Digong ang pinakamagaling mag-recruit ng mga batang NPA. Nako, mga kababayan.
Diyos ko. Inuumpisahan na si Bongbong Marcos Mm. tambakan ng issue. Mga kaibigan, niyayanig na. Rapid fire! Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo, the Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente po. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Diba? Minsan yung mga tao dapat sumisigaw-sigaw yun, nakaganon lang yung iba. Kasi alam nila si Digong nag-uulyani na. Diba? Oh! May tabi kayo ni Digong nyo. Ah. Kaya mag-ingat na kayo. Mm. Aantayin nyo pa bang magkatotoo? Ha? Ang lahat ng sinasabi natin bago tayo rapid fire! Magpapatuloy tayo, mga kaibigan. Diba? Ang sabi... Antayin nyo pa bang magkatotoo ang sinasabi natin bago tayo ipatumba? Yun yung sabi ni Lapid. Pag uwi niya, patay na siya. 'Di ba? Kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan, mainit talaga or tinik talaga si Percy Lapid sa administrasyon ni Digong nung panahon na yun. Kasi bago pa man mangyari at bago pa man mapunta si Percy Lapid, sinasabi na which is ilang taon nang nakalipas, unti-unting nagkatotoo lahat ng mga binubulgar niya. Kaya para hindi pa madagdagan ang mga plano na ibulgar ni Lapid or ni Percy Lapid, pinatumba siya. Ngayon, sabi nga ni Peebles, kung gusto niyong malaman kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ni Percy Lapid, hulihin niyo si Bato, paaminin ninyo. Pag umamin si Bato, dito makita ng Iglesia ni Cristo kung kanino sila papanig. Kay Sara ba at kay Digong or kay PBBM? Naku po. Ayan na nga, mga kababayan. Eto na nga ngayon. So, totoo ba ito? Nagtatanong lang po Kapag chismis, huwag paniwalaan. Pero kung darating man ang panahon, kasi nga mga kababayan, binalita na nga, at nag-react na tayo kahapon na si Bantag ay nasa Kalinga lang. Kalinga Province. Pinoprotektahan ng katribo, kaya hindi maari-aresto. Pero darating ang panahon na mapasyal si Bantag sa syudad, hindi sa tribo, aarestuhin siya. Ngayon, pag naaresto ba si Bantag, magsasalita na kaya siya? Kung ako kay Bantag, magsalita ako. Bakit? Si Bato ngayon ay wanted. So, wala namang masama kung umamin Ang masama doon kung ikaw ang sumalo. Parang diskaya lang. Ano Bantag? Parang diskaya lang. Handa kang magpakulong para maligtas ang mga nasa likod. Sana Bantag, ilaglag mo na. Kung ayaw mong makulong. Kaya nga ba, kaya tanong ko ngayon mga kababayan, kaya nga ba ayaw ni Bantag sumuko dahil si Bato ang mastermind? Nako po, tatanong lang po. Diyos mio Marimar. Yun na nga, Yun na nga mga kababayan. Diyos ko. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan nga natin itong si Bato de la Rosa. 2026 na. Ano kayang plano ni Bato? Anong plano ni Bato? Patuloy pa rin ba siyang magtatago? Pero nitong Pasko, itong break nitong Pasko,
mayroong maiksing live si Bato eh. Mayroon siyang maiksing live, nagpakita siya. Ha? Pero maiksi lang, hindi masyadong parang nagparamdam lang. Medyo nagparamdam. Mayroong maiksing video si Bato nitong holiday break. Nagparamdam si Bato, pero maiksi lang. Ang tanong, ngayon na 2026 na, tapos na ang holiday break, sa susunod na mga linggo, magbabalik na ang Senado. Magbabalik na ang Senado sa kanilang regular na session. Anong gagawin ni Bato? Hindi pa rin ba siya lalabas? Tuloy pa rin ba siyang magtatago? Medyo kailangan niyang pag-isipan yan. Medyo kailangan pag-isipan niya yan. Kasi lumalabas ngayon kay Bato, sobrang duwag niya naman. Lumalabas kay Bato ngayon, sobrang duwag. Kasi unang-una, wala pa naman yung warrant of arrest. Wala pa. Sabi pa lang ni Boying Rimulya. Pero officially, technically, wala pa namang warrant of arrest. Dapat sana naka-ready lang siya na kung lumabas ang warrant of arrest, handa na siya. Ito ngayon, hindi. Wala pa yung warrant of arrest, hindi na nagpapakita si Bato. Kaya lang, pagpasok ng itong 2026, pag-resume ng session ng Senado, kahit ang liderato ng Senado, malalagay na niyan sa alanganin. Mahihirapan na sila Senate President Soto, mahihirapan na ang liderato ng Senado na hayaan pa rin si Bato sa ganyan. Ang taong bayan nagre-react na. Nagsisweldo siya. Tumatanggap pa rin siya ng sweldo, pero hindi naman siya nagpapakita. Hindi naman siya nagtatrabaho sa Senado. Kung ang mga ordinaryong manggagawa ordinaryong tao na yon, mag-absent ka lang ng 1 araw, 2 araw, grabing paliwanagan na yan. Ito pa. Ano na yan by January 10, November, December, January. By January 10, kung 2 buwan niya nang nagtatago. Pang 2 buwan niya nang nagtatago. Kasi, ang Senado, nag-session yan, di ba nag-break ng undas? Nag-break ng undas, tapos bumalik sila November 10. November 10, hindi na nagpakita si Bato. December 10, 1 month. Tapos January 10, 2 months. Pag nag 2 months na siya, sa January 10, medyo mahirap na sa Senado na idepensa yan. Sigurado, marami ng grupo, marami ng sektor ang kakalampag sa Senado niyan. Anong ginagawa ninyo? Kumbaga, anong ginagawa ni Senate President Soto? Anong ginagawa nila Majority Floor Leader Mig Subiri? Anong ginagawa ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano? Hindi pwedeng ganyan. Kaya, ngayong 2026 na, dapat mag-isip-isip na si Bato. Kumbaga, hindi ito pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito. Masyado nang naaabuso yan. Kahit pasabihin na may banta sa kanya, mantak pa lang yan, hindi pa naman yan totoo, hindi pa sigurado. Siguro, pag lumabas na yung arrest warrant, yun medyo mag-isip-isip na siya kung anong gagawin niya. Pero ito, wala pa. Kaya nga kahit yung Korte Suprema, lumapit siya sa Korte Suprema sa pamamagitan ng abogado niya. Nag-file sila ng TRO. Sabi ng Korte Suprema, TRO naman ang ibibigay namin. Wala pa namang warrant of arrest. Di ba? Actually, sampal kay Bato yun at sa kanyang abogado. Kulang na lang sabihin, masyado ka namang naduduwag. Wala pa nga ang arrest warrant, ano ka na? Natatakot ka na, sobrang takot mo na. Kaya, sa totoo lang mga kabunyog, di ba lumapit si Atty. Torion, yung abogado niya, lumapit siya sa Korte Suprema, humihingi ng TRO. Ibig sabihin, i-TRO daw ng Korte Suprema ang gobyerno. Sabi ng Korte Suprema, anong magiging basihan ng TRO? Temporary Restraining Order. Mayroon na bang arrest warrant na ipakita? Dapat, kung kayo ang nag-a-apply ng TRO, sabi doon kay Torion, kung nag-a-apply kayo ng TRO, ipakita nyo yung dokumento.
O nasaan ang dokumento na nagpapakita na mayroon nang arrest warrant si Bato de la Rosa? Wala namang maipakita. O, ang tinuturo si Boying Rimulya. Ay, ang gusto ng kampo ni Bato, orderan ng Korte Suprema si Boying Rimulya na i-produce ang arrest warrant ng ICC. Hindi naman pumapayag ang Korte Suprema. Bakit naman namin uorderan ng ombudsman? Ha? Yan yung dito. Ang akala kasi ni Bato, talagang lalabas na kaagad yung arrest warrant. Eh ngayon, hindi naman lumalabas yung arrest warrant. O paano yan? Paano yan kung Pebrero na wala pa ring arrest warrant, magtatago pa rin siya? Medyo na yan, questionably na kasi nga ang taong bayan nagre-react na eh. Kakalampagin na ang Senado dyan. Kami lang sa Bunyog, hindi namin tatantanan yan. Ha? Kakalampagin namin sa Bunyog ang Senado niya. Malalagay na niyan sa defensive si Senate President Soto. Unang-una rin, napaka-unethical din ni Bato de la Rosa. Hindi man lang hindi man lang kumukonta kay Senate President Soto. Hindi rin kumukonta kahit kay Laping Lacson. Ha? Si Sherwin Gatchalian, pikon na sa kanya eh. Kasi 'di ba kainitan ng debate tungkol sa budget, Vice Chairman ng Senate Finance Committee si Bato. Vice Chairman 'yan. Ang chairman si Win Gatchalian. Ang Senate Finance Committee, yan ang counterpart ng House Appropriations Committee. Kaya pagdating sa national budget, ang nag-aasikaso niyan yung committee na yan. Ang chairman niyan ay si Sherwin Gatchalian. Pero ang vice chairman ng committee na yan, si Bato. Di dapat katulong sana ni Sherwin Gatchalian ang vice chairman niya. Hindi man lang tumulong. Aside sa hindi man lang tumulong, hindi man lang nagpakita. Aside sa hindi man lang nagpakita, hindi man lang nagsabi sa kanya, sabi ni Senador Win Gatchalian, kung ano bang plano niya. Ba siya? Magpapakita ba siya? O hindi na talaga? Wala daw kontak man lang. Kaya sa totoo lang, ano na ito mga kabunyog? Kailangan na itong warningan ng Senado. Kung wala pa rin ginawa ang Senado dyan, tinutolerate nila si Bato si ganyan. Hindi maganda yan. Hindi maganda yan sa imahe ng Senado. Kaya dapat, pagpasok nitong pagbalikan nila ng session, babalikan ng session sila ngayong Enero. Pag hindi pa rin sumipot si Bato, dapat warningan na ng liderato ng Senado si Bato de la Rosa. Ano bang plano niya? Hindi naman pwede yung ganyan. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, ito kasing tungkol kay Bato, aabangan talaga natin to kasi ngayong 2026 magiging mainit na pangyayari ito. Either lumabas na yung arrest warrant ni Bato, aabangan natin anong gagawin ng gobyerno. Si Bato naman, kung hindi pa rin lumalabas ang arrest warrant, anong gagawin niya? Hindi siya magpapakita. Hindi naman pwede yan. Siniswelduhan siya ng taong bayan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.